Makada ilang beses na ba nating narinig itong mga famous last words na mga ito? Katulad ng, wala ka nang ginawa kundi mag-ML buong araw. Ultimo pagligo at pagkain, hindi mo na magawa, kaka-cellphone. Masakit ulo mo, yan ang sinasabi ko sa'yo. Puyat pa more sa kakalaro ng computer. Nakaka-relate ba, mga mami, sa mga linyang binanggit ko, 'di ba? Pati mga tatay, 'di ba? Kung oo, hindi po kayo nag-iisa. Ngayong umaga sa Mama Piece of Advice, isang ina po ang sumulat sa atin at ang kanyang concern kung paano nga ba malilimitahan o mapipigilan ang anak sa paglalaro ng online games or any games in particular, like any games at all, like video games or cellphone games. Alamin po natin ang kanyang kwento. Sabi niya, Dear Mama P, ako po si Grace, 42 years old, isang working mom. May anak po akong lalaki na 13 years old, si Miggy. Dati mahilig siya sa basketball at drawing. Pero simula nang nagka-cellphone, halos buong araw na siyang nakatutok sa screen. Pagkagising, games. Pagkatapos kumain, games. Pag-uwi galing school, diretso agad sa cellphone. Nang minsang hiramin niya ang cellphone ko ay nabawasan ng 1,000 pesos ang e-wallet ko. Inamin naman niya na ginamit niya ito para i-upgrade ang game niya. Nalungkot ako at medyo na-disappoint sa ginawa ni Miggy. Sinusubukan ko pong itago ang cellphone niya pero dahil sa pagwawala niya at pag-iiyak niya ay napilitan na lang akong ibalik. Bilang isang ina, nag-worry ako sa ganitong behavior ni Miggy. Paano po ba ang tamang diskarte para mapigilan o malimit ang anak kong si Miggy sa paglalaro ng video games? Gumagalang, Mommy Grace. Upang tulungan po tayong unawain ang epekto ng sobrang paglalaro ng online games sa mga bata, kasama po natin ngayong umaga ang family and relationship coach na si Aiza Tabayoyong. Good morning! Welcome back, Miss Aiza. Good morning, Mama P. At good morning kay Grace sa lahat ng ating nanonood, nakikinig. At sana may mapulot sa ating segment ngayon. Oo. Unang-una, Coach Aiza, bakit nga ba sobrang nahuhook ang mga bata sa mga online games or games on their gadgets? Ay, una sa lahat, ang video games kasi talaga may instant reward yan. At nagkakaroon na kagad sila ng high. Unlike si Miggy, yung anak ni Grace, sabi nagpa-basketball, di ba? Bago ka manalo sa basketball, kailangan mo mag-training, kailangan mo mag-practice, kailangan mo makashoot, kailangan mo pawisan, minsan nasasaktan pa. Tapos yung high of winning, yun nararamdaman nila medyo matagal. Unlike ang video games, mas instant yan. So, sa utak natin, iba pinag-uusapan nga natin ang brain health, no? Merong release ng dopamine, which is one of the hormones in the brain na medyo nakakapagbigay saya. Pero addictive siya. So yun yung danger nun. Kaya rin marami talagang nahuhook na balik-balikan yung mga laro nila kasi bibigay ito ng high, ng temporary high. Ano po ba ang problema? Why is it harmful? Ano naman po kung wala naman siyang homework, for instance, or wala naman siyang ibang gagawin? Shouldn't we just what is the problem with giving them all the time to play video games? Lalo na ngayon na ang ilang mga kada nating estudyante wala pang pasok. So ang challenge, lalo na nga, it's addictive. So medyo may hirapan tayong alisin sila pag masyado silang nasanay na matagal doon. Pero other than that, may long-term effect yan sa iba't ibang aspeto ng mga kabataan ngayon. Number one, ang socialization nila. Na nasasanay sila na nakipag-socialize, nakikipaglaro na ng online. Pagdating sa face-to-face or sa totoong buhay, IRL, in real life, sabi nga nila, diba, hindi na sila marunong makipag-usap sa tao. Sa ano na lang, sa emoji o kaya sa tawag nila sa text. Ano na yun, yung ginagamit nila emoji, na memes, na, GIF, na figure.
Oo, yung ginagamit nila na figure doon sa paglalaro, yun, hindi na sila Avatar. nasasanay na ilang. Avatar, tama. Thank you, Mama P. Yung avatar nila ang kanilang nagiging identity. Plus, yung attention span umiikli. Kasi syempre, ang speed ng internet medyo mabilis, diba? Nasa ano yan? Minimum 10 Mbps. Ang tao, ang real life, ang teacher, ang classroom, nasa 136, ano ba yung lumang-lumang klaseng computer, di ba? Mabagal ang andar ng mundo kumpara sa internet at sa video games. So, umiikli. Kaya ang problema ngayon ng mga estudyante at nagiging reklamo na rin ng mga teachers ay hindi na nakikip yung attention span ng mga bata. Kasi nga nasasanay sila sa high speed. The brain gets used to high speed. Not to mention, they lose sleep. They play all day, all night. Their hygiene is affected. Yung kanilang oras ng pagkain, yung kanilang lack of movement, masyado ng sedentary, hindi na gumagalaw, nakaupo na lang pong araw, yung posture pa. Yung iba, pag cellphone, nakayuko, so nagkakaroon daw ng iba na tinutubuan na ng extra bone sa likod. So nasisira talaga yung posture, yung health, yung sleep patterns, yung mata. Maraming effect sa mata. Among others. And responsibilities sa bahay, na nakakalimutan na sa eskwelahan, hindi na naggagawa ng assignment. Kasi nga naman, mas masaya at mas mabilis ang reward ng video games. Diba? Yung harm nito goes on and on and on. Pati yung brain... Marami pang iba. Pati yung brain nung bata, na-alter na for good, diba? Every time, ito lang ang kanyang ginagawa kapag masyado na siyang na-addicted to video games. Pati yung kanyang controlling his or her emotions, hindi po ba? So, correct. I guess the question is, paano ba natin to gagawin? Is it too late for us parents na bigyan pa sila ng limitahan sila ngayong nabigyan na natin sila ng mga gadgets at mga telepono? Well, syempre, ang pinakamaganda doon, preventive. Kung bukod kay Ma'am Grace, nabigay na niya, no? Pero sa mga iba, kung kayang, wag muna talagang ibigay ang cellphone. Oo. Kasi lumaki naman tayo, ilang taon na tayo nagka-cellphone, nag-survive naman tayo na pinaglalaroan natin iba't ibang klaseng laruan. So, sanayin doon. At wag din pong gawing babysitter ang mga tablet sa mga infants and toddlers. Kasi ganun din, nade-develop already yung brain nung baby sa ganung klaseng speed. Ngayon, kung teenager na at nabigyan nyo na yung cellphone, make sure na maayos ang connection nyo sa bata. Yung pagpigil, pagkuha, pag-agaw ng mga cellphone, hindi yan masyado mag-work. Magandang usapan ang kailangan. Treat your children with respect. No? Lalo na yan, teenager, mga 11, 9, 13 and up. Marunong na yan magsalita at marunong na rin makinig. Lalo na kung alam nila na nakikinig din tayong mga magulang. So, respeto sa kanila, may kapalit yun na respeto sa atin. Pero kung tinuturing natin sila na kaagad na, pagtitingnan pa lang nila tayo, nakikita na sa mata natin, ay, pasaway itong batang to, ay, makulit itong batang to, ay, irresponsible itong batang to, ay, tamad. Meron ng judgment, tingin pa lang natin, hindi na sila makikinig. Pero kung manggagaling tayo sa pwesto ng pagmamahal, malasakit, respeto, at meron tayong connection. Alam nila na hindi naman KJ si Mami, hindi naman KJ si Daddy. Na kaya din natin respetuhin yung kanilang saya, yung fun moments sa buhay nila. Baka sakaling makinig. So mag-request tayo ng dialogue. Siguro yayain nyo makipag-date yung anak nyo. We have to model the behavior ourselves. Hindi pwedeng, ako lang ba ang pwede gumamit? Si Mami lang ang pwedeng gumamit ng cellphone para mag-social media naman. Kailangan tayo mismong mga magulang, ipakita natin na nag-enjoy tayo doing activities that don't involve gadgets like cooking or board games. Reading, Kahit playing. ba yung board games?
Yes, Board yes. games. Actually, board games is Oo. having now. Kasi nga, humahanap na ng alternatives ang mga magulang. At nagiging creative na sila. So you can make your own rules kahit sa mga pre-existing board game. Tama yun, Oo. yung role modeling importante and negotiate. At saka importante rin na maintindihan natin. Alam ng mga bata, naiintindihan natin yung value ng game. Halimbawa, ML. Ano ba, anak, ano ba ang nagugustuhan mo dyan sa ML? Pakinggan muna natin sila. Pwede sabihin nila, kasi masaya, mami. Bakit masaya? Kasi nagagamit ko yung utak ko para mag-strategy. Gusto mo nang may nagsi-strategy. Kasi nakikilala ko yung iba't ibang tao. Kahit Alam mo- international, meron akong bagong kaibigan. Oy, Gusto niya ng friendship. Scary din yan Coach Aiza. Baka mamaya, scammer or pedophile. Ayaw natin yan. Exactly. Oo. Yes. Pero Coach Aiza, yun na nga. ma-share ko lang, alam mo, kids these days, they're so smart. Like my 8-year-old, mahilig siya mag-Roblox. Alam mo, solusyon niya, iniengganyo niya akong sumali at sumama sa kanyang pagro-Roblox. Sabi niya, Mommy, download Roblox right away. You're going to have fun. Diba? Siguro sabi niya. And it might not be a bad idea. Really? Diba? So hopefully, mas develop yung prefrontal cortex natin, marunong tayo mag-break. Kaya yung mga bata, kasi yun yung danger, hindi pa yan develop. So yung kanilang sense of stopping and breaking, hindi pa masyadong develop. Pero maganda rin naiintindihan natin ano nga ba meron to. Actually. Para, pag naiintindihan natin yung values nila doon, pwede natin hanapan ng alternative. Gusto mo ng friendship? Sige, hanap tayo ng totoong friends. Saan tayo makakakita ng friends? I-enroll kita dito sa ganitong klase, sa mga mini-gym, sa mga ballet or art class. Tapos you meet other friends. At importante, intindihan nila. I-enroll natin sa yung idea na why we're concerned. Especially, we talk to their language. Ang lagi ko sinasabi sa mga magulang, pag ayaw maniwala sa inyo, gamitin mo si Dr. YouTube. Kasi walang credibility minsan mga magulang. Pero pag napanood nila sa YouTube or somewhere in the internet, kahit pa minsan TikTok, 'di ba? Naniniwala. So mag-research kayo Ano ba yan? ng effects. Hindi Mag-research naniniwala kayo sa atin. Hindi na mag-research tayo kayo ng authority. effects. Kung hindi na kasi kayo credible, pero bottom line, maganda na may credibility pa rin tayo sa kanila. Pero kung hindi, get an expert. Get ito na doctor. Get someone who's talking about the effects on the brain. Yes. Meron ng mga may mga animation sa YouTube. Ano nangyayari pag nasosobrahan sa screen time. Coach, So, paano yung marami ginawa? na ganyan. Paano yung ginawa ni Miggy na paggamit ng e-wallet ng mami niya? Paano Isa naman? pa yun. Naku, parang this is parang trust issues na mangyayari sa kanilang dalawang mag-ina kasi hindi man lang ipinaalam sa kanya. So, Well, i-take natin into consideration, baka hindi nila napag-usapan. So, may mali, i-explain ni Grace kay Miggy in an iMessage. Siguro, bawasan na natin yung ikaw talaga, ninakaw mo yung pera ko or napaka-irresponsible, alam mo, na makailangan natin yung pera, panggastos. I'm sure nasabi na ni Grace yan. Pag mahinahon na ng si Grace at mahinahon, ready makinig si Miggy, pwede kang mag-iMessage. Yung the way na mag-usap na hindi pa paturo, hindi pa sisi, kung hindi more on, alam mo anak, tungkot ako, nung nanaman ko, nagastos mo yung 1,000. Kasi pambayad ko sana yan sa ganito at sa ganyan. Sa susunod, i-explain natin, kasama yun sa mga negative effects. yeah. Pag naintindihan na sana ni Grabe. Miggy at ng ating mga anak, gawa na tayo ng solusyon. So anak, alam mo na ganito effect sa ating pera, sa finances. Sabihin natin, Ganito na Mami Grace, sabihin mo, pambayad sana ng wifi yan. O ngayon, wala na tayong wifi. Yan, tapos patuloy mo. Alam mo na yung effect sa utak mo, sa social life mo, sa emotional health mo, pwede kang magkaroon ng depression, which is very real. Kapag binawasan mo ng hormones, yung low, yung bagsak, yung crash from the high can feel like already a huge depression. And yun na nga, yung attention span, maraming effects
Pag naintindihan na nila yung problema, hindi lang tayong mga magulang, importante po kasi mga parents, naintindihan ng mga bata yung, kung bakit tayo concerned. At hindi lang tayo KJ, kung hindi mahal natin sila. Tama. Iisama natin sila sa paggawa ng solusyon. So alam mo na anak, kung anong problema. Gusto ko naman ikaw mag-enjoy, mag-have fun. Pero ayoko rin naman na may mangyari sa'yo in the end or masaktan ka. So mag-negotiate tayo. Pwede tayo maglaro, ano yung limit natin. So ang suggested limit sa ganyang edad, maximum a day, is about 2 hours a day. 2 hours. Of screen time. Kaya nga yung mga online classes, medyo nag-hesitate na yung mga eskwelahan kasi alam nila yung screen time recommendation limit. So, ipaintindi natin din yun sa mga bata. Anak, magagawa ka ng assignment, may Google Classroom ang school mo. So, ilang oras yun. So, ilang oras na lang yung pwede for playing. So, pero mag-negotiate ka din. Okay ba? Sasabihin sa'yo, Mami, mga 4 hours. Hindi, mga 1.5. Ay, hanggang sa sana mag-meet kayo, magtawaran kayo hanggang 2 hours. May compromise. Sana. And, compromise. And then, kasama na yun yung rule na yun applies to everybody. So, nanay, tatay, ibang kapatid. Pati tayo, mga magulang. Yes, ready tayo na mag-adhere doon. Kung hindi, you're not walking the talk. At pwede kayong isisis ang anak nyo na, ay, ikaw nga, mami, lagi ka nakascroll. O, diba? O, lagi ka naka-Candy Crush. Candy Crush pa rin yung uso. At Coach Aiza, kailan ba dapat kumonsulta na sa'yo, mga magulang, kapag medyo talagang matindi na ang sitwasyon? Yes. So kung ganyan na hindi nyo na nakakausap ng maayos, no? Kailangan na ng mga drastic measures. Kailangan nyo na rin mag-ask ng tulong of coaches, parenting experts, and even probably the school. Yung wifi nyo, maapektuhan na rin yan. At pag nakikita nyo, apektado na yung kanilang health, mental health, physical health, hygiene, and social health, socialization din, no? So, yung mga ganyan, at hindi nyo na kaya, pwede kayong call a friend and ask for you can contact us through Facebook, the Love Institute, at iba pang mga centers and psychologists who are very willing to assist and maybe empower the parents more on how to negotiate and talk to the kids so they will connect better para mas pakikinggan kayo at mas magkaka-impluwensya kayo sa inyong mga anak. Kasi minsan, pag masyado na tayong kontrabida, hindi na nila nakikinig sa atin. Tama, correct. Miss Aiza, maraming salamat for your time this morning. Stay safe, stay dry, and we hope to see you back here in the studio. Thank you, and God bless. Yes, kayo rin. Oo, God bless you too, Yes, see you Miss soon Aiza. in person. Opo, bye-bye. At ito naman po ang mga piece of advice namin para sa'yo, Mommy Grace. Ang ating first P of advice, palit aktibidad. Hindi po sapat ang basta bawal lang. Bigyan siya ng alternative activities tulad po ng sports, art, o household tasks. Palitan ang game time ng growth time. Ooh, I love that. Our second P of advice, patas na limitasyon. Katulad po ng sinabi ni Coach Aiza, magkasundo kayo sa screen time. Halimbawa, 1 oras lang pagkatapos ng school at gawaing bahay. Mas effective kung malinaw ang rules at alam niya ang dahilan. And our third P of advice, pakikipag-usap, hindi pagsesermon. Makipag-usap ng mahinahon, makinig, iparamdam na magulang ka pero kakampi rin at hindi kalaban. Diba? Sa panahon po ngayon, natural na maengganyo ang mga bata sa online games. Pero bilang mga magulang, tungkulin nating gabayan sila ng may limitasyon at pag-unawa. Ang sikreto, hindi po sa pagpaparusa, kundi sa pagpapakita ng pagmamahal sa pamamagitan ng boundaries. Let's get together, Sunnet 25. Sunnet 25.